Ang mga manikang ito, alagang-alaga. At itinuturing na mga buhay na bata. Pero maniniwala ba kayo kung sasabihin ng may-ari nitong may nananahan daw ritong mga patay? Dito sa Zamboanga del Norte, nakilala namin ang may-ari ng mga manika. Tatawagin natin siyang Victoria. Hello. Morning. Taong 2022 daw nang mag-umpisang mangolekta si Victoria ng mga manika. At sa 14 ng dolls, 12 raw ang may namamahay na elemento. At 2 naman daw ang may nakatagong espiritu ng tao. Tinuturing namin sila na totoong bata talaga. Hindi po sila as adult lang. Ang nakikita ko din is yung totoong sinong nakatira sa bagay na yun. Ilan daw sa mga elemento na nasa manika ni Victoria ay duwende. Pinangalanan niya itong Gab-Gab. Nakikita raw niya si Gab-Gab at nakakausap sa kanyang isipan. Nang ipaguhit namin ang itsura ni Gab-Gab, ito ang kanyang ginawa. Ilan naman sa mga human spirit daw na inampon niya at inilagay sa mga manika ay isang batang nabangga at isang matanda. Pinangalanan niya itong Zia at Vera. Mahal ko silang lahat. Pero sinasabi ko siya yung pinaka-paborito ko. Kasi siya yung, alam mo yung batang maligalig, masayahin, na kahit sa ganyan siya nakatira sa isang material. Pero, nasushow niya pa rin sa akin yung pagmamahal niya sa akin na ako na yung nanay niya ngayon. Ang tawag daw sa ganito mga manika na may nakatagong elemento o espiritu, premonitia dolls. Technically, wala sa ating vocabulary ang salitang premonitia. Saan naman kaya ito nagsimula? Sa Pilipinas, pinaniniwalaang mula sa Siquijor ang nagpasimula ng premonitia doll. Ang pinanggalingan talaga niya is galing sa mga taga-diwata na si Nana Presley. Actually, yung bloodline lang nila ang gumagawa niyan. Technically, the term premonitia is something which is coined. Kumbaga, something na hindi talaga ginagamit in terms of the paranormal. In other cultures, they would normally refer to it as spiritual dolls. And each culture would have its own counterpart. Pandemya raw noong natuklasan at nag-umpisang aralin ni Victoria ang tungkol sa mga premonitia doll. Ang mga ginagamit niyang manika, pinaka-custom made pa niya sa Thailand. Ang paglalagay ng espiritu o elemento sa isang manika, ginagawa raw sa pamagitan ng isang ritual. Bago ito gawin, mahalaga raw munang malaman kung compatible ang gagamiting manika. Ito si Bia. Si Bia yung pinakauna kong baby. Hindi ko siya baby spirit. Diwata po siya. Pinasadya ko talaga na italagay siya dyan. Kasi bata pa na ako nakasunod na siya sa akin. So binigyan ko siya ngayon ng vessel. May mga master daw na nagsasagawa ng ritual. Pero pagtagal, natuto na rin si Victoria na maglagay nito sa manika. Kadalasang baby spirits daw ang inilalagay rito. Ang manika ang nagsisilbi raw nilang vessel para makapanatili sa mundo. Hindi kami mayaman. Actually, laking hirap po kami ng mga kapatid ko. Marami kami. So, siguro iniisip ng iba na siguro kulang ako sa atensyon. Pero ayon kay Victoria, ginagawa niya raw ito dahil dito niya nararanasan kung paano maging isang ina. Sa edad na 33, wala pa rin kasi siyang sariling anak. Ang pagiging nanay, wala naman po talagang pinipili yan. Pwede ka naman maging nanay sa lahat ng bagay. Pwede ka maging nanay ng mga pet. Kahit anong klaseng pet. Pwede ka maging nanay ng mga halaman. Pwede ka maging nanay ng totoong bata.
sa akin, naging, siguro, ito din yung binigay sa akin ng Diyos. May offering, may pinapakain talaga ako sa kanila na yung pausok. Pero hindi siya basta pausok lang kasi may nilalagyan ko siya ng mga herbs na kumbaga parang treats lang yun nila kasi yung spirit lang din ng pagkain yung kinukuha nila. Toys, pinapasyal din sila sa mall, tinuturin sila na like ginagawa ng totoong bata. Ang sayang nabibigay kay Victoria ng mga anak niya, wala raw katumbas. Is how our thoughts end up having a quasi-physical manifestation. If a person believes something so ardently, they have the capacity to make that belief truly encompass and affect their lives. Umaasa raw si Victoria na bala araw, mas maiintindihan din siya ng mga tao at tatanggapin din ng marami ang kanyang kakaibang paniniwala. Amulet po sila actually. Nagbibigay sila ng swerte kasi they are proper ritualized. Ang payo ko is, huwag tayong maging judgmental. Huwag natin i-judge kasi kanya-kanya tayo ng ways on how to express. Let's always respect kung ano man yung nagbibigay sa atin ng source of comfort, companionship, support also. So parang it's a two-way relationship din siya. Meron kasing tinatawag na belief system or yung tinatawag na animism na ang pinaniniwalaan nila ay pwedeng maposes anumang mga bagay, mga puno, halaman. It's either pwedeng mabless or pwedeng maging cursed yung isang bagay na iyon. Pero sinasabi ko ito sa liwanag ng salita ng Diyos na nagdi-disagree ang salita ng Diyos doon sa idea na nagro-roam pa or umiikot pa yung mga namatay na mga nagiging mga espiritu. Mga ganitong pangyayari, isa lang sa mga dahilan kung bakit nagde-develop ang tao ng kakaibang takot sa mga manika. Ang fear of dolls ay tinatawag na pediophobia. Ang karaniwang sanhi ng takot sa mga manika ay nagmumula sa kanilang blanko at makatotohanang titig. Sa Pilipinas, of course, may kinalaman ito sa konsepto ng pangkukulam. Ang tinatawag itong voodoo dolls. Kadalasan ginagamit nila mga manikang basahan. Pero naka-reinforce na rin yung mga pelikula kasi na nagde-depict ng mga manika na ginagamit sa horror films. Ano man ang pinaniniwalaan ng iba tungkol sa usapin ng premonition dolls, mananatiling bahagi ng kabataan ng marami ang mga manika.